Ikaw ang templo ng Diyos kaya wag mong gawin ang makamundong gawain. Pananaw at paliwanag. Sa Biblia, malinaw na itinuturo na ang katawan at buhay ng mananampalataya ay templo ng Diyos dahil naninirahan ang banal na espiritu sa atin. Ibig sabihin, hindi lamang katawan kundi buong pagkatao natin ay dapat maging dalisay, malinis, at nakalaan para sa Diyos. Kung templo tayo, hindi dapat payagan na mapasukan ng kasalanan, bisyo, tukso, o anumang gawain na sumisira sa kabanalan. Kaya't mahalaga ang paglayo sa masasamang impluensya, pagpili ng mabubuting gawain, pag-iingat sa isip, salita, at gawa, at pamumuhay na may takot sa Diyos. Ito ay hindi lang tungkol sa pagbabawal, kundi pagpapaalala na mahalaga ka sa Diyos. Pinili ka niya kaya hindi ka dapat bumalik sa mga bagay na sumisira sa iyo. Mas malalim na unawa. Isa, ang pagiging templo ay tanda ng pagiging pag-aari ng Diyos. Hindi ka pagmamay-ari ng mundo, kundi ng Diyos. Kaya't hindi ka dapat mabuhay ayon sa takbo ng mundo. Dalawa, ang makamundong gawain ay anumang kumokontra sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, kasinungalingan, kalaswan, pagnanasa, bisyo, galit, inggit, pandaraya, at iba pa. Tatlo, ang kabanalan ay hindi pagiging perpekto, kundi pagiging handang sumunod. Kahit nadadapat tayo, kung tayo ay nagbabalik loob, pinapatawad tayo. Apat, mas nagiging makabuluhan ang buhay kapag sinisikap mong iparangal ang Diyos sa bawat ginagawa. Mga Bible verses, 1 Korinto Kapitulo 6 versikulo 19 hanggang 20. Mas mahigit, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Hindi na kayo pag-aari ng inyong sarili, sapagkat binili kayo sa malaking halaga. Kaya't parangalan ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Ito ang pinakadirektang talata, templo tayo, kaya dapat maging malinis at makadiyos ang pamumuhay. 2 Korinto Kapitulo 3 versikulo 16 hanggang 17. Mas mahigit, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung sino mang sisira sa templo ng Diyos, sisirain siya ng Diyos. Paalala na seryoso sa Diyos ang kabanalan ng buhay ng mananampalataya. 3 Roma Kapitulo 12 versikulo 1 hanggang 2. Mas mahigit, ihain ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kaya't huwag sumabay sa makamundong pamumuhay. 4 Galatia Kapitulo 5 versikulo 16 hanggang 17. Mas mahigit, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Upang hindi mahulog sa makamundong gawain, mamuhay ayon sa Espiritu. 5 Pedro Kapitulo 1 versikulo 15 hanggang 16. Mas mahigit, magpakabanal kayo sa inyong pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Ang kabanalan ay panawagan ng Diyos sa kanyang mga anak.